Dumating sa City of Ilagan ang delegasyon mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 o DARFO1 ng Ilocos Region upang magsagawa ng benchmarking activity kaugnay ng mga agricultural milestone ng lungsod. Pinangunahan ang delegasyon ni Marlo A. Sugitan at Florante M. Galiebo Jr., OIC ng EPP-DSS Regional Agriculture Engineering Division at Regional Corn Focal Person kasama ang iba't ibang opisyal ng kanilang tanggapan. Mainit namang sinalubong at tinanggap ang delegasyon ng mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Ilagan sa pangunguna ni City Agricultural Officer Moises Alamo, City Veterinary Officer Jason Gangan, Spokesperson June Monterreal at Information Officer Mel Sabado. Sa naturang pagtitipon, ipinakilala ni City Agricultural Officer Alamo ang mga nakamit na at mga nakaplano pang mga programang ipapatupad ng liderato ni Mayor J. Diaz na nakatuon na sa direksyon ng Circular Economy Program. Pagkatapos nito, umikot ang mga opisyal ng DARFO1 sa mga pangunahing agricultural processing facilities sa City of Ilagan upang personal nilang makita at mapag-aralan ang mga best practices sa lungsod, lalo na ang pagpapatupad nito ng forward at vertical integration program sa agrikultura. Humanga naman ang mga bisita sa mga inisyatibang ipinapatupad ng liderato ni Mayor J. Diaz upang higit pang mapasigla at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa lungsod kung saan ay karapat-dapat lamang umano itong tularan. Na-amaze talaga ako sa kung paano yung innovation, yung productivity at saka yung effect nito lalong-lalo na sa mga farmers natin. Nagpapasalamat kami kay Mayor G. Diaz sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa Ilagan. So napakita nyo sa amin yung mga practice nyo dito na pwede naming may adapt sa region namin, lalong-lalo na sa pagtulong sa aming mga farmers po. So yun po, maraming salamat po from Region 1. Thank you. Lahat ng facility na nakita namin, regarding sa corn, maganda po yung facility. And then sa livestock naman, napakaganda po talaga yung mga facility dito sa Ilagan. So nagpapasalamat kami kay Mayor Diaz na pagtanggap sa amin dito sa Ilagan sa benchmarking namin dito sa Region 2. So hopefully magaya namin yung mga facility doon sa Region 1, and at the same time napakaganda po talaga ng facility. So I'm from Region 2 also, pero doon ako sa Region 1 nagtatrabaho. Sana ma-adapt namin yung mga magandang nakita namin dito. So maraming salamat po. Napili namin ang Ilagan kasi he is the national capital of corn, and at the same time nakikita natin na advance sila in terms of mechanization, post-harvest, and maluwang yung corn production areas po nila dito sa Ilagan. Based po doon sa naikot natin, nakikita po natin yung vision talaga ng local government unit, City of Ilagan, especially our City Mayor, Mayor Diaz. So kita namin po yung vision niya na tulong niya sa mga tao from production up to harvesting, and including po yung nakikita natin yung processing, and from production to finished product. Yun po yung nakikita natin na vision ng ating City of Ilagan. Pag kino-compare po namin doon sa aming bayan, sa aming rehiyon, so nakikita namin number 1 yung drying cost niya dito talagang mababa, nasa 1.22 pesos yung drying cost nyo. Mas mataas yung production cost po namin sa Region 1. So maganda po din na tularan natin yung drying facility ninyo, and then yung especially yung paggamit nyo ng biomass, which is talagang mababa yung cost nun, which is hopefully magaya po namin sa Ilocos Region. And at the same time yung value adding nyo dito from planting up to harvesting, and at the same time yung ito nakita po natin itong cattle and dairy production nyo po dito sa Ilagan, which is maganda po. And then nipa-practice din po, and then nagagawa nyo na po in the forms of milk and yogurt, which is maganda rin po iyon sa mga
consumption sa ating mga kababayan. So yung I-corn, nakikita natin, malaki talaga kasi malaki yung capacity, almost nasa 120 metric tons. Which is lalong-lalo na kung mayroong mga bagyo, yun talaga yung takbuhan ng mga kasamahan natin, especially yung mga farmers, corn farmers, na kung saan doon po natin idadry yung mga mais po natin. Ang kagandahan na nakikita natin, talagang wala nang masisira na corn seeds po natin dito sa Ilagan. Sa mga kasamahan na tumulong sa amin from City Agriculture Office, headed by Sir Moy, Sir June, and from City Bet, Sir Jason. Marami pong salamat sa pag-assist sa amin and pag-guide sa pag-tour, and to our Mayor, City Mayor Diaz. Marami pong salamat sa pag-accept and allowing us to visit your city, especially your drying facility and the milk production, the rancho, and we hope yung mga natutunan po namin dito, Mayor, ay pwede po namin i-adapt sa aming region. So maraming pasalamat, and Mayor, your demand. Layunin ng nasabing benchmarking activity na personal na makita at mapag-aralan ang mga programa at inisyatiba ng City of Ilagan na maaaring magsilbing modelo para sa pagpapatupad ng DARFO1 ng mga kahalintulad na mga programa sa kanilang nasasakupan. Samantala, nagpatawag ng pagpupulong si Mayor J.L. Diaz sa mga miyembro ng Local School Board o LSB upang talakayin ang mga programa, inisyatibo at proyektong nakapaloob sa pangkalahatang plano para sa pagpapasigla at pag-unlad ng sektor ng edukasyon sa lungsod ng Ilagan. Layunin ng naturang pagpupulong na mapag-isa ang mga plano at prioridad ng pamahalaang lungsod at ng mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang mas epektibong pagpapatupad ng mga proyektong pang-edukasyon. Pinangunahan ng alkalde ang naturang pagpupulong kasama sina Vice Mayor J. Ivson Diaz, General Services Officer Ricky Lagi, Schools Division Superintendent Eduardo C. Escorpizo Jr. at iba pang mga opisyal ng Department of Education at ng pamahalaang lungsod kung saan kanilang tinalakay ang mga nakalatag na mga usapin ng departamento. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapahusay ng mga pasilidad ng paaralan, suporta sa mga guro at mag-aaral at iba pang mga programang magpapataas sa kalidad ng edukasyon sa lungsod. Tinalakay rin ang mga proyektong ipapatupad sa ilalim ng Annual Investment Plan o AIP at ng Special Education Fund o SEF ng pamahalaang lungsod na naglalayong paunlarin ang mga pasilidad at programa para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral sa lungsod ng Ilagan at ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng DepEd at ng League of Cities of the Philippines para sa implementasyon ng Basic Facilities Fund Program ng Department of Education na layong higit pang mapahusay ang mga infrastrukturang pang-edukasyon. Bahagi rin ng pagpupulong ang pagpapaalala hinggil sa isyu ng investment scam na kinasangkutan ng ilang kawani ng DepEd kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga transaksyong pinapasukan. Tinalakay din ang mga paghahanda para sa mga nalalapit na aktibidad at programa ng sektor ng edukasyon sa lungsod tulad ng Kavraa. Sa kabuuan, muling pinagtibay ng pamahalaang lungsod ang suporta nito sa sektor ng edukasyon bilang pundasyon ng kaunlaran at kinabukasan ng kabataan sa lungsod ng Ilagan. Ayon kay Mayor Diaz, mahalagang mabigyan ng sapat na atensyon at pondo ang sektor ng edukasyon upang masiguro ang mas maliwanag na kinabukasan ng kabataan at ng buong komunidad. Sa liderato ni Mayor J. Diaz, katuwang si Vice Mayor J. Ivson Diaz, 10 ng mga opisyales nito, lahat ng aspeto ng serbisyo ay binibigyang halaga upang masiguro ang epektibo, mabilis at dekalidad na implementasyon ng mga serbisyong ito para sa kapakanan ng bawat mamamayang Ilagenyo. Dahil sa City of Ilagan, bawat pangarap ay laging may katuparan.